Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. So, welcome to my channel. So, by the way, this is Rose, and thank you so much for coming. And for my subscribers, I always say thank you for subscribing. And for those who are just new here, so please don't forget to subscribe and like and also share. So, just have a little background about me. So, ako nga pala ay isang teacher, isang OFW na nagtatrabaho at nagtuturo dito sa Myanmar. So, I was teaching in the Philippines for quite a long time. No, so I was teaching for 17 years as a public school teacher, and then a few months lang sa private school. So, um, ito ang nangyari, no? So, when I was working in the Philippines, medyo matagal-tagal din. And then may maraming nagsasabi na bakit daw ako umalis kasi nga sa public school, the competition is very high. Mahihirapan ka talaga, no? So, ang pag-apply sa public school ay hindi basta-basta, no? So, para kang dumadaan sa karayom kasi ang daming aplikante, and then um, napakahirap talaga. So, mahirap talaga makapasok sa public school, no? So, kung makapasok ka man, that's a big blessing. Bakit nga ba maraming naghahangad sa public school? Kasi nga mas higher ang ah, sahod, no? Mas higher ang salary compared sa private school, 'di ba? So, marami talaga ang naghahangad na sana makapasok sa public school. So, and aside from that, maraming benefits, no, sa public school na wala sa private school. But the problem is, paano ka makapasok na napakataas at napakahaba ng linya ng aplikante sa public school. Kaya nga, kung natatanggap ka na, so talagang ipagpasalamat mo talaga. Pero, here comes ako, bakit daw ako nag-resign? At saka ano daw ba ang nasa isipan ko na maraming naghahangad tapos ako nagre-resign. So, nagre-resign ako kasi nag-a-apply ako pa-abroad. And then, marami talagang nasasayangan bakit pa daw mag-a-abroad na okay naman ang sahod sa public school. No? So, alam nyo, hindi lang sa sahod ako nagre-resign. Kasi, back in early 2000, kakaiba talaga ang environment, kakaibang mga bata, kakaiba ang yung mga ano ba yun, pamamalakad, no? So, na nagbago na. So, isa yun, bakit ako ah, talagang umalis. No? So, sayang nga ba talaga? So, ayun. So, before, okay pa yung 3 months leave ka, nagli-leave ako. But I don't know ngayon kung okay pa ba yun. No? So, yun nga, nag-leave ako for 3 months. And then, after 3 months, yun na, nagre-resign na talaga ako. No? So, dito ako sa Myanmar, nagtuturo. And then, nakapagturo ako dito for 2 years. At saka nagkagulo dito. So, umuwi ako ng Pilipinas. Nire-repatriate kami ng gobyerno. So, umuwi ako. And then, dala ang, yung mga kaba at saka yung nag-aalinlangan ba sa kinabukasan kung paano na lang, no?
kasi mababa naman talaga sa private school, 'di ba? So buti na lang at tinatawagan ako, 'no. So for an online class, parang part-time lang siya, it's very easy, but at least hindi masyadong mababa and then nakapagtrabaho pa din naman ako, thanks to God. But then may mga pagbabago din, 'no, gusto nilang pabalikin dito and then, nag-aalinlangan pa ako kasi yung safety ko. And finally, bumalik talaga ako this year, 'no. So, by the way, nung umuwi ako, I was ridiculed by some kasi nagtuturo ako sa private school. Bakit pa daw, umalis ako sa ano, sa public school. Sila nga daw is naghahangad na sana matanggap sa public school. Sabi ko, "Di lang ninyo alam na it's worth it, mas worth it talaga yung experience ko, yung nararanasan ko abroad." So, kakaiba, 'no? So, you get to know the culture of the people, you can travel. So, kakaiba. So, para sa akin, even if, I was ridiculed, even if sinasabihan ako nilang nagsasayang lang daw ako, actually, for me, hindi talaga sayang. I've been serving the country for 17 years. I've been teaching diligently to my students. So, I've done my duty well. No, so, I would say I serve my countrymen well. No, so, nang umalis ako, I said to myself, um, I've done already that what should given to my students, no. So talagang ang pagtuturo ko is ano, parang sumusobra, sumusobra na kumbaga, no. So ayun, I took the rest. So ayun nga, sabi ng iba, bakit pa daw ako umaalis. So I took the risk talaga, no. So I would say hindi talaga sayang. Sinabi ko na. Kasi nakapag-travel ako, nakapag-experience ako ng culture sa ibang bansa, 'no. So, ayun, kung iisipin mo din, magkano lang ang sahod sa Pilipinas, even if nasa public school ka. Pero, yung mga bilihin naman, imagine, yung mga bilihin magkano ba? Mataas, 'di ba? So, para sa akin hindi talaga sayang, 'no. So, ayun nga, nang bumalik ako, so ayun. Kasi nung bumalik ako is marami ang tumataas na kilay kasi nga nawawalan ako ng trabaho. So, yung iba is parang ano right word, parang nilu-look down ka kasi wala ka ng trabaho, 'no. So, pero okey lang 'yun. So, ayun sa awa ng Diyos nakabalik din naman. So, if you've got the opportunity, then bakit mo hindi iga-grab, 'di ba? Bakit, mag-stay ka, mag-stay ka just in one place? Bakit 'di mo i-explore ang mundo, 'no? And experience is the best teacher. Na nakapagtrabaho ka sa iba't ibang
tao, nakapagtrabaho ka sa iba't ibang lahi, iba't ibang kultura, and how to adjust. So para sa akin, sorry to say it's not sayang. No, life is better. Compare mo nga yung magkano lang sasahurin ko sa Pilipinas kesa compare mo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ilang years ko kaya pagtatrabahuan, 'di ba? Although on the other side, may mga di naman mas malayo ka sa pamilya mo. So the decision is all yours. No, so pero kung malalaki ng mga anak mo, so why not? Okay? Why not explore? Okay? So ayun, maraming experiences. So life is good. Marami akong natutunan. I get to know different people. Okay? So di talaga sayang. It's worth it. The rest, ang pag-take ko ng rest, worth it. And reminder lang nga pala, no? So if you're working in a public school, make it sure na magre-resign ka talaga. Huwag kang mag-awol kasi kung gusto mong bumalik, di ka na makabalik kung nag-awol ka, di ba? So make sure na ang papers mo is talaga meron ka talagang papers na nagre-resign ka. Kasi kung gustuhin ko, if I want to apply again sa public school sa Pilipinas, then I can. Kasi umalis ako na okay lahat ng papers ko. Okay? So, yun lang. Just enjoy life. Explore the world and see the beauty in it. Okay? So, thank you so much for watching, guys. And I hope to see you again in my next vlogs. And I really miss you all. I miss my families, my friends. And thank you so much and have a great day ahead to all of you.